Tuwing umaga, daan-daang matatanda ang bigla na lang namamatay habang ginagawa ang isang bagay na mukhang ganap na normal, isang bagay na malamang ay ginawa mo na rin ngayong araw. Ayon sa American Heart Association, 7 sa bawat 10 kaso ng biglaang pagkamatay dahil sa puso sa mga nakatatanda ay nangyayari habang isinasagawa ang isang partikular na aktibidad sa mga unang oras ng umaga. Ang mas nakakabahala, 89 sa bawat 100 tao ay walang ideya na sila ay nasa panganib. Tinatawag ito ng mga cardiologist na pinakamapanganib na oras ng araw at karamihan sa mga tao ay nalalampasan ito ng walang anumang pag-iingat. Sa loob ng susunod na 15 minuto, matutuklasan mo kung ano mismo ang aktibidad na yon, bakit ito delikado lalo na pagkatapos ng edad na 60, ang 7 senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib ngayon mismo, at ang eksaktong protokol na makatutulong upang maprotektahan ka. Kung ikaw ay higit sa 50 taong gulang o may kakilala kang nasa ganitong edad, ang impormasyong ito ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay. Makinig ng mabuti, mahalaga ito. Ang biglaang pagkamatay dahil sa puso ay nangyayari kapag huminto ang tibok ng puso nang walang anumang babala. Walang unti-unting pananakit, walang oras para makapag-react. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawawalan ng malay ang isang tao. Ayon sa National Heart, Lung and Blood Institute, mahigit 325,000 katao sa Estados Unidos ang nakararanas ng biglaang pagkamatay dahil sa puso bawat taon. Ibig sabihin, halos 700 katao bawat araw. Sa mga taong lampas 60 taong gulang, mas tumataas pa ang panganib. At narito ang pinakamahalagang datos. Ipinapakita ng mga pag-aaral na inilathala sa journal na Circulation na mula 6:00 ng umaga hanggang tanghali, ang panganib ng biglaang pagkamatay dahil sa puso ay 3 beses na mas mataas kumpara sa ibang oras ng araw. Bakit? Dahil may isang partikular na aktibidad na karaniwang ginagawa ng karamihan sa mga nakatatanda kaagad pagkagising nang hindi nila alam na inilalagay nila ang kanilang puso sa matinding stress sa oras na ito ang pinaka-vulnerable. Sa video na ito, matututunan mo kung ano ang aktibidad na iyon, bakit mas mapanganib ang umaga para sa iyong puso, ang mga babalang senyales na maaaring ibinibigay na ng iyong katawan ngayon pa lang, ang mga risk factor na maaaring hindi mo alam, at ang protocol sa kaligtasan na inirerekomenda ng mga cardiologist para sa mga nakatatanda. Lahat ng ito ay nakabatay sa pananaliksik mula sa Mayo Clinic, American Heart Association, at mga pag-aaral na inilathala sa mga pinakaprestihiyosong medical journal sa mundo. Hindi ako narito upang takutin ka. Narito ako upang magbigay ng kaalaman dahil ang tamang impormasyon ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pag-iwas sa isang cardiac event at pagiging bahagi ng isang estadistika. Ngayon, puntahan natin ang impormasyong kailangan mong malaman. Mas mataas ang posibilidad na mamuo ang dugo mo ng mga namuong dugo at mas kaunti na ang reserbang kakayahan ng iyong puso upang harapin ang biglaang stress. Ito ay isang kombinasyon na malinaw na nagpapataas ng panganib kapag dinagdagan pa ng stress mula sa biglaang pagbangon at agarang pisikal na pagsusumikap. Ayon kay Dr. Marie Piersonch, isang cardiologist mula sa Columbia University, ang unang 2 oras pagkatapos magising ang siyang pinakamaselang yugto para sa cardiovascular system sa buong araw. Para sa mga nakatatandang may kilala o hindi pa natutukoy na sakit sa puso, ang biglaang pagbangon at agad na paggawa ng pisikal na aktibidad ay malaki ang naidudulot na pagtaas ng panganib ng mga cardiac event. Ngayong nauunawaan mo na ang panganib, mahalagang malaman mo rin ang mga babalang senyales. May 7 senyales na maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, lalo na kung nangyayari tuwing umaga, mahalagang kumonsulta sa isang cardiologist. Unang senyales, pagkahilo o pakiramdam na parang mawawalan ng malay kapag bumabangon mula sa kama. Kapag tumayo ka,
at pakiramdam mo ay umiikot ang paligid o parang matutumba ka, ipinapahiwatig nito na hindi agad nakakabawi ang iyong cardiovascular system sa pagbabago ng posisyon. Ito ay tinatawag na orthostatic hypotension. Natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic na ang mga taong may ganitong kondisyon ay may 2.5 beses na mas mataas na panganib ng malulubhang cardiac event. Ikalawang senyales, pananakit, paninikip o hindi komportableng pakiramdam sa dibdib tuwing umaga. Kahit banayad lamang ang sakit, kahit tumagal lamang ng ilang segundo, maaring senyales ito na hindi sapat ang oxygen na natatanggap ng iyong puso. Ang angina sa umaga ay hindi dapat ipagsawalang bahala dahil ipinapakita nito na ang puso ay nasa ilalim ng stress sa oras na ito ang pinaka-vulnerable. Ikatlong senyales, palpitasyon o hindi regular na tibok ng puso, lalo na kung nararanasan ito pagkapukaw o sa loob ng unang 30 minuto pagkatapos magising. Ang mga arrhythmia sa umaga ay maaaring indikasyon na hindi matatag ang electrical system ng iyong puso. Isang pag-aaral mula sa Stanford ang nagpakita na 68% ng mga taong nakaranas ng biglaang pagkamatay dahil sa puso ay nagkaroon na ng palpitasyon sa mga linggo bago ang insidente. Ngunit hindi nila ito pinansin. Ikaapat na senyales, kakulangan sa paghinga pagkapukaw o kahit sa minimal na aktibidad. Kung nagigising kang hinihingal o napapansin mong hinihingal ka habang naglalakad papunta sa banyo o umaakyat ng ilang baitang ng hagdan, maaaring hindi epektibong nagbobomba ang iyong puso. Maaari itong magpahiwatig ng maagang yugto ng heart failure o coronary artery disease na nangangailangan ng medikal na pagsusuri. Ikalimang senyales, malamig na pagpapawis o pagduduwal na walang malinaw na dahilan. Maraming tao ang naguulat ng pakiramdam na may mali ilang minuto o oras bago ang isang cardiac event. Nararamdaman ng iyong katawan ang stress ng iyong puso at nagpapadala ito ng mga babala. Kung makaranas ka ng biglaang malamig na pawis, hindi maipaliwanag na pagduduwal o matinding pagkabalisa pagkapukaw, mahalagang magpatingin agad sa doktor. Ika-6 na senyales, matinding pagkapagod na hindi nawawala kahit nakapagpahinga. Kung nagigising kang pagod na pagod kahit nakatulog ka ng 8 oras, kung ang mga simpleng gawain ay agad kang pinapagod, kung hindi mo na magawa ang mga dating ginagawa mo ng walang hirap, maaaring ito ay senyales ng heart failure o coronary artery disease na kailangang masuri. Ikapitong senyales, pamamaga ng paa, bukong-bukong o mga binti. Kapag hindi mahusay ang pagbomba ng iyong puso, naiipon ng likido sa mga ibabang bahagi ng katawan dahil sa gravity. Kung napapansin mong mas masikip ang iyong sapatos sa hapon o namamaga ang iyong mga bukong-bukong, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor. Isang pag-aaral na inilathala sa The Lancet ang sumubaybay sa 10,000 nakatatanda na may hindi bababa sa isa sa mga senyales na ito sa loob ng 5 taon. Sa mga kumonsulta sa cardiologist at sumunod sa gamutan, 8% lamang ang nakaranas ng malubhang cardiac event. Sa mga hindi pinansin ang mga senyales, 34% ang nagkaroon ng seryosong insidente. Naroon ang mga babala, pinapaalalahanan ka ng iyong katawan. Ang tanong ay, makikinig ka ba? Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo ang 5 risk factor na taglay ng maraming nakatatanda nang hindi nila nalalaman at lalo pang nagpapataas ng panganib ng mga cardiac event tuwing umaga. Unang factor, hindi natutukoy na pagtaas ng blood pressure tuwing umaga. Ang iyong blood pressure ay hindi pare-pareho. Ito ay may natural na ritmo na nagbabago sa buong araw. Sa malulusog na tao, bumababa ito sa gabi at unti-unting tumataas sa umaga. Ngunit sa maraming nakatatanda, bigla at matindi ang pagtaas ng blood pressure pagkapukaw. Ito ay tinatawag na morning hypertensive surge. Isang pag-aaral sa Japan ang nagmonitor ng 24 na oras na blood pressure ng 5,000 nakatatanda. Natuklasan na 42% sa kanila ay may ganitong pagtaas tuwing umaga nang hindi nila alam
dahil sa hapon lamang nila sinusukat ang kanilang blood pressure sa klinika. Ang mga pagtaas na ito ay malinaw na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso, stroke at biglaang pagkamatay. Kung bigla kang babangon at mag-eehersisyo habang nasa ganitong peak ang iyong blood pressure, maaari itong umabot sa mapanganib na antas. Solusyon: sukatin ang iyong blood pressure kaagad pagkapukaw bago bumangon mula sa kama sa loob ng 7 araw. Kung ito ay palaging higit sa 140/90, makipag-usap sa iyong doktor. Ikalawang factor, dehydration sa gabi. Sa loob ng 7 o 8 oras na pagtulog, hindi ka umiinom ng tubig. Pagkagising mo, ikaw ay bahagyang dehydrated. Mas malapot at mas malagkit ang iyong dugo kaysa karaniwan. Ang mas malapot na dugo ay mas mabagal ang daloy, mas madaling mamuo at nangangailangan ng mas mataas na pressure upang umikot sa katawan. Isang pag-aaral ng Harvard na kinasangkutan ng 20,000 matatanda ang natuklasan na ang dehydration sa umaga ay nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo ng 67%. Solusyon: uminom ng 1 basong tubig bago ka bumangon mula sa kama. Magtabi ng tubig sa iyong bedside table. Ikatlong factor, hindi natutukoy na sleep apnea. Ang sleep apnea ay nagdudulot ng paulit-ulit na paghinto ng paghinga habang natutulog. Sa bawat paghinto ng paghinga, bumababa ang oxygen sa dugo, na-stress ang puso at tumataas ang blood pressure. Kapag sa wakas ay nagising ka, ang iyong puso ay nasa ilalim na ng stress at mas mataas ang panganib ng arrhythmia. Isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic ang nagpakita na ang mga nakatatandang may hindi ginagamot na sleep apnea ay may 4 beses na mas mataas na posibilidad ng malulubhang cardiac event, lalo na sa mga unang oras ng umaga. Tinatayang 80% ng mga taong may sleep apnea ay hindi alam na mayroon sila nito. Mga senyales, malalakas na paghilik, paggising na hinihingal o parang naghagasping, pananakit ng ulo pagkapukaw at matinding pagkapagod sa buong araw. Solusyon: kung mayroon kang mga senyal na ito, kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa isang sleep study o pagsusuri sa pagtulog. Ika-4 na factor, talamak o chronic na paninigas ng dumi. Ang matinding pag-iri habang dumudumi ay biglang nagpapataas ng presyon sa loob ng katawan, nagpapababa ng pagbabalik ng dugo sa puso at nagdudulot ng matataas na spike sa blood pressure. Para sa isang taong may bahagyang baradong mga arterya, ang pag-iri ay maaaring magsilbing gatilyo na magdudulot ng atake sa puso o malubhang arrhythmia. Isang pag-aaral sa United Kingdom ang nagsuri ng 500 kaso ng biglaang pagkamatay sa bahay. 16% ang namatay sa banyo, at sa mga iyon, 72% ay may kasaysayan ng chronic na paninigas ng dumi. Solusyon: gamutin ang paninigas ng dumi sa pamamagitan ng sapat na fiber, pag-inom ng tubig, at kung kinakailangan, paggamit ng banayad na laxative na inirerekomenda ng iyong doktor. Huwag kailanman mag-iri ng sobra. Ika-5 factor, hindi maayos ang schedule ng pag-inom ng gamot. Mahalaga ang oras kung kailan mo iniinom ang iyong mga gamot. Kung iniinom mo ang gamot para sa blood pressure tuwing umaga kasabay ng almusal, maaaring hindi pa ito umepekto sa oras ng morning surge ng iyong blood pressure. Isang pag-aaral sa Spain noong 2019 ang nakatuklas na ang paglipat ng pag-inom ng gamot sa presyon mula umaga papuntang gabi ay nagbawas ng malulubhang cardiovascular event ng 45%. Solusyon: makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa tamang oras ng pag-inom ng iyong mga gamot upang mas maprotektahan ka sa mga oras ng umaga. Ang mga faktor na ito ay karaniwan, kayang kontrolin at maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong panganib. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi, ang step-by-step na protocol na makatutulong upang maprotektahan ka tuwing umaga. Ang protocol na ito ay partikular na idinisenyo para sa mga nakatatanda at nakabatay sa pananaliksik sa cardiology.
ang 6 na hakbang para sa ligtas na paggising. Unang hakbang, unti-unting paggising sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Kapag tumunog ang iyong alarm, huwag agad tumalon palabas ng kama. Sa halip, patayin ito ng mahinahon at manatiling nakahiga ng karagdagang 30 segundo. Huminga ng malalim ng 5 beses. Huminga papasok sa loob ng 4 na segundo. Ilabas ang hininga sa loob ng 6 na segundo. Dahan-dahang igalaw ang mga daliri ng kamay at paa. Iikot ng mabagal ang ulo mula kaliwa pa kanan. Hinahayaan nito ang iyong nervous system na lumipat mula sa pagtulog patungo sa pagising ng hindi nabibigla. Ikalawang hakbang, agarang pag-inom ng tubig habang nakahiga pa. Bago bumangon, inumin ang basong tubig na inilagay mo sa iyong bedside table noong nakaraang gabi. Mga 250 mililitro. Nagsisimula itong magpababa ng lagkit ng iyong dugo agad. Kung may iniinom kang gamot tuwing umaga na kailangang walang laman ng tiyan ayon sa payo ng doktor, inumin ito ngayon kasabay ng tubig bago bumangon. Ikatlong hakbang, umupo muna sa kama sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Dahan-dahang humarap sa gilid. Gamitin ang iyong mga braso upang itulak ang sarili patungo sa posisyong nakaupo sa gilid ng kama. Huwag munang tumayo. Umupo sa gilid ng kama na nakabitin ang mga paa sa loob ng buong 2 hanggang 3 minuto. Sa panahong ito, huminga ng normal. Hayaan mong makapag-adjust ang iyong blood pressure. Iikot ang mga bukong-bukong sa pabilog na galaw. Kung makaramdam ng pagkahilo, manatiling nakaupo hanggang sa mawala ito. Isang pag-aaral mula sa University of Tokyo ang nagpakita na ang pag-upo sa kama ng 3 minuto bago tumayo ay nagpapababa ng panganib ng orthostatic hypotension ng 78% at ng mga cardiovascular event sa umaga ng 43%. Ika-4 na hakbang, tumayo ng paunti-unti sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 minutong pag-upo, tumayo ng dahan-dahan at gumamit ng suporta mula sa iyong mga braso. Kapag nakatayo na, manatiling nakatigil ng 30 segundo. Kumapit sa isang matibay na bagay tulad ng bedside table o kama. Pansinin kung ano ang iyong nararamdaman. Kung may kakaiba kang maramdaman, umupo agad. Maghintay ng 2 minuto at subukang muli ng mas mabagal. Kung maayos ang pakiramdam, magsimulang maglakad ng dahan-dahan. Ika-5 hakbang, mga gawaing magaan lamang sa unang 30 minuto. Sa loob ng unang 30 minuto pagkatapos bumangon, gawin lamang ang magagaang na aktibidad. Dahan-dahang paglalakad, pagpunta sa banyo nang hindi nagmamadali, paghuhugas ng mukha gamit ang maligamgam na tubig, pagbibihis ng mahinahon, paghahanda ng magaan na almusal, at pag-inom pa ng tubig. Sa loob ng 30 minutong ito, iwasan ang pagbubuhat ng mabigat. Mabilis na pag-akyat ng hagdan, anumang uri ng ehersisyo, pagligo ng sobrang init o sobrang lamig, paglabas sa malamig na panahon nang walang sapat na damit, matinding pag-iri at mga biglaan o mabilis na galaw. Ika-6 na hakbang, almusal at normal na gawain pagkatapos ng 30 hanggang 60 minuto. Matapos ang 30 hanggang 60 minutong paggising at banayad na pagkilos, kumain ng magaan na almusal. Inumin ang mga gamot na kailangang may kasabay na pagkain. Ipagpatuloy ang pag-inom ng tubig. Sa puntong ito, mas handa na ang iyong katawan para sa normal na mga aktibidad. Espesyal na protokol kapag pumunta sa banyo nang hindi nagmamadali. Maglakad ng mabagal, umupo sa inidoro. Huwag mag-iri ng matindi. Kung ikaw ay constipated, mas mabuting maghintay kaysa pilitin. Huminga ng normal, huwag pigilin ng paghinga. Kung kailangan talagang mag-iri, gawin ito sa maliliit at banayad na pag-iri habang patuloy na humihinga sa pagitan. Tumayo ng dahan-dahan kapag tapos na. Protokol para sa malamig na panahon. Ang matinding lamig ay nagpapasikip ng iyong mga daluyan ng dugo. Kung nakatira ka sa malamig na lugar,
painitin muna ang silid bago bumangon. Magsuot ng maiinit na damit bago tuluyang lumabas ng kama. Maghintay ng 45 hanggang 60 minuto pagkatapos magising bago lumabas sa malamig na hangin sa labas. Kapag lalabas, siguraduhing natatakpan ng ulo, leeg at dibdib lalo na. Kabuuang oras ng protocol. Ang buong prosesong ito ay magdadagdag lamang ng 10 hanggang 15 minuto sa iyong umaga. Ito ang pinakamahalagang 15 minuto ng iyong araw. Isang pag-aaral sa Italy ang nagpatupad ng protokol na ito sa 2,500 nakatatandang may mataas na panganib sa cardiovascular. Pagkatapos ng 3 taon, nagkaroon ng 68% na pagbawas sa mga cardiovascular event tuwing umaga, 72% na pagbawas sa mga pagkadulas o pagbagsak sa umaga, at 61% na pagbawas sa emergency na pagkakaospital. Epektibo ang protocol, ngunit kung susundin mo lamang ito araw-araw. Ngayon, kailangan mong malaman kung ano ang eksaktong gagawin. Kung makaramdam ka ng mga sintomas ng atake sa puso, ito ay isang medikal na emerhensya. Pananakit, paninikip o matinding pressure sa gitna ng dibdib na tumatagal ng ilang minuto o paulit-ulit na nawawala at bumabalik. Pananakit na kumakalat papunta sa kaliwang braso, panga, likod, leeg o tiyan. Matinding kakulangan sa paghinga, bigla ang malamig na pagpapawis, pagduduwal o pagsusuka, matinding pagkahilo, marahas na palpitasyon na may pakiramdam na parang mahihimatay. Emergency protocol, bawat segundo ay mahalaga. Una, umupo o humiga ka agad, huwag manatiling nakatayo. Ikalawa, tumawag agad sa numero ng emergency. Huwag maghintay kung mawawala ito. Kung nag-iisa ka, ikaw mismo ang tumawag. Kung may kasama ka, ipatawag mo sila habang ikaw ay nakahiga. Ikatlo, sabihin ng malinaw sa operator, sa tingin ko ay inaatake ako sa puso, at ibigay ang iyong eksaktong address. Mananatili sa linya ang operator at magpapadala ng ambulansya. Ikaapat, kung mayroon kang aspirin na 81 o 100 miligramo, nguyain ang isang tableta, huwag lunukin ng buo. Ang nginuyang aspirin ay nagsisimulang umepekto sa loob ng 5 minuto at maaaring makatulong. Ikalima, luwagan ang masisikip na damit. Kung may iniresetang nitroglycerin sa iyo, gamitin ito ayon sa tagubili ng iyong doktor. Huwag mong imaneho ang sarili mo papuntang ospital. Manatiling kalmado hanggat maaari. Huminga ng mabagal at malalim. Ang oras ay buhay. Sa isang atake sa puso, bawat minutong lumilipas ng walang paggamot ay nagdudulot ng mas maraming pinsala. Sa modernong panahon, kayang iligtas ng mga makabagong paggamot ang iyong buhay, ngunit kung makakarating ka lamang agad sa ospital, paggamot sa loob ng unang 60 minuto, 75% ang survival rate. Paggamot sa loob ng 60 hanggang 120 minuto, 80%. Paggamot pagkatapos ng 3 oras, 50%. May iba pang mga oras sa araw na nangangailangan ng pag-iingat. Pagkatapos ng malalaking pagkain, lalo na sa hapunan, kumain ng katamtamang bahagi at magpahinga ng 30 minuto pagkatapos kumain. Sa panahon ng paliligo o shower na sobrang init, gumamit ng maligamgam na tubig, tiyaking may maayos na bentilasyon ng banyo, maglagay ng non-slip na banig, tumayo ng dahan-dahan, sa biglaang pagkalantad sa matinding lamig, magsuot ng makapal na damit bago lumabas, takpan ng ilong at bibig. Sa matinding emosyonal na stress, kung humaharap ka sa isang napaka-stressful na sitwasyon at nakakaramdam ng mga sintomas sa puso, agad na humingi ng medikal na tulong. Pangmatagalang pag-iwas, kontrolin ang blood pressure, pamahalaan ang kolesterol at triglycerides, kontrolin ang diabetes, huwag manigarilyo, panatilihin ang tamang timbang,
Regular na ehersisyo, ngunit huwag biglaan o sobrang intense lalo na sa umaga. Kumain ng masustansyang pagkain, pamahalaan ang stress, matulog ng sapat, magpa-regular na cardiac evaluation. Ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Hayaan mong ibahagi ko ang ilang totoong kaso upang mas maunawaan mo ang epekto ng impormasyong ito. Si Roberto, 72 taong gulang, isang buhay na naligtas. May diabetes siya, mataas na presyon, at mataas na kolesterol. Sa loob ng maraming taon, tumatalon siya agad mula sa kama tuwing 6:00 ng umaga kapag tumutunog ang alarm, tumatakbo pababa ng hagdan at pagkatapos ay pumupunta sa banyo kung saan matindi siyang umiiri dahil sa paninigas ng dumi. Isang umaga, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib at pagkahilo. Natakot siya at tumawag ng emergency. Dumating ang ambulansya sa loob ng 7 minuto. Siya ay may kasalukuyang acute heart attack. Nilagyan siya ng 2 stent. Nakaligtas siya. Ipinaliwanag ng kanyang cardiologist ang panganib ng kanyang morning routine. Ipinatupad ni Roberto ang ligtas na protokol sa paggising at ginamot ang kanyang paninigas ng dumi. Ngayon, makalipas ang 3 taon, maayos ang kanyang kalagayan. Sabi niya, ang dagdag na 15 minuto tuwing umaga ang nagligtas ng kanyang buhay. Si Carmen, 69 na taong gulang, naligtas dahil sa protokol. Nakapanood siya ng kahalintulad na impormasyon at nagpasya siyang baguhin ang kanyang routine. Ipinatupad niya ang protokol. Unti-unting paggising, pag-inom ng tubig, pag-upo ng 3 minuto, mabagal na pagtayo. Makalipas ang 2 linggo, habang nakaupo siya sa gilid ng kama sa 2 minuto ng protocol, nakaramdam siya ng marahas na palpitasyon at matinding pagkahilo. Dahil nakaupo siya, hindi siya natumba. Nakatawag siya sa kanyang anak na nakatira malapit. Dumating ang anak sa loob ng 5 minuto at tumawag ng ambulansya. Si Carmen ay may high-frequency atrial fibrillation. Sa ospital, na-stabilize siya at natuklasan ang problema sa balbula ng puso na nangangailangan ng paggamot. Sinabi ng cardiologist na kung siya ay nakatayo o naglalakad nang magsimula ang arrhythmia, malamang ay nahimatay siya at nabagok ang ulo. Dahil nakaupo siya at sumusunod sa protocol, nagkaroon siya ng oras upang makapag-react. Nakatanggap siya ng tamang paggamot. Makalipas ang 2 taon, malusog siya. Simple ang equation. Ligtas na protokol sa paggising, 15 minuto, katumbas ng 68% na pagbawas sa panganib ng mga cardiovascular events sa umaga. Sulit ba ang 15 minuto ng iyong umaga? Ikaw lamang ang makasasagot niyan, ngunit ngayon hawak mo na ang impormasyon. Balikan natin ang pinakamahalagang dapat mong tandaan at simulan bukas mismo. Ang mapanganib na aktibidad, ang biglaang pagbangon mula sa kama at agarang pisikal na pagsusumikap sa mga unang oras pagkatapos magising. 340% na mas mataas na panganib. Bakit ito delikado? May hormonal surge pagkapukaw, biglang tumataas ang blood pressure, mas malapot ang dugo dahil sa dehydration sa gabi. Ang puso ay pinaka-vulnerable sa pagitan ng 6:00 at 10:00 ng umaga. 7 babalang senyales, pagkahilo pagbangon, pananakit ng dibdib sa umaga, palpitasyon, kakulangan sa paghinga, malamig na pagpapawis, matinding pagkapagod, pamamaga ng mga binti. 5 nakatagong risk factor, morning blood pressure spikes, dehydration sa gabi, sleep apnea, paninigas ng dumi, maling oras ng pag-inom ng gamot. Ligtas na protokol sa paggising, unti-unting paggising 2 hanggang 3 minuto, uminom ng tubig habang nakahiga, umupo sa gilid ng kama 2 hanggang 3 minuto, tumayo ng mabagal sa loob ng 1 minuto, magagaan na aktibidad lamang sa unang 30 minuto, almusal at normal na gawain pagkatapos ng 30 hanggang 60 minuto, kabuuang oras 10 hanggang 15 minuto, pagbawas ng panganib 68%. Kung makaramdam ka ng sintomas ng atake sa puso, umupo o humiga ka agad, tumawag sa emergency, nguyain ang aspirin kung mayroon ka, manatiling kalmado.
Ito ay impormasyong maaaring magligtas ng buhay. Huwag mo itong balewalain. Bago ka umalis, may hihilingin ako sa iyo na maaaring makapagligtas ng iyong buhay o ng buhay ng isang taong mahal mo. Kung may mahalagang naipakita sa iyo ang video na ito, pindutin ang like ngayon mismo. Ang simpleng hakbang na ito ay tumutulong upang makarating ang video sa mas maraming nakatatanda na nangangailangan ng impormasyong ito. Sa isang click, maaari kang makatulong na makapagligtas ng buhay.